This time naman po mga kapatid, hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage sa Tagalog mula sa Aklat ng Mga Awit or Psalms. Ang ating pag-aaralan ngayon ay Psalm 100. Ganito po ang sinasabi. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siya ang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Meron po akong na-counsel na Christian couple in the past. This was premarital counseling. Noong tinanong ko sila tungkol sa kanilang priorities, isa sa mga lumabas na top of the list ay weekly worship. Ibig sabihin, kung in terms of yung order ng kanilang commitments, nandoon sa top 5 or top 10 nila yung pagsamba o pagpunta sa panambahan. Pero pagkatapos nilang ikasal at dumaan sa mga pagsubok, at alam naman natin, lahat ng mga may asawa dito, alam natin na dumadaan talaga sa pagsubok ang mga bagong kasal. Lumabas ang totoo. And sadly, mas mahalaga sa kanila ang kanilang hanap buhay at mga pangarap. Ibig sabihin, yung sinagot nila doon sa aming counseling ay hindi totoo. Meron man akong mga kakilala na ganito ang pananaw pagdating sa worship. Kapag nainis siya o nakapagbitaw ng mga di magandang salita sa mga kasama niya sa bahay on a Sunday morning, hindi na siya magsisimba. Malamang may kakilala rin kayong ganyan. Hindi naman isa lang ang kilala kong ganyan ang pananaw sa pagsamba. Meron namang iba ang tingin sa worship ay paraan para maging blessed sila. Okay lang sa kanila na mali, kahit sa iba nilang commitment ay hindi sila nalili. Okay lang sa kanila na tumayo kahit sa labas ng simbahan. Basta nandoon sila para tanggapin ang pangwakas na basbas o benediction. Tingin nila ang pagsamba ay nakasalalay sa ating individual definitions at emotions. Marami sa panahon natin ngayon na ganito ang pananaw, na I will worship God in my own little way. Let's hope He accepts it. Nagpapakasakali tayo na maging katanggap-tanggap ang ating handog sa Panginoon. Kasi nga, isip din nila na ganito ang pagsamba. Na hinuhulaan natin at nagbabakasakali tayo. At bukod doon, pag nasita ng konti at kinokorek, ano ang usual na reaction ng Pinoy? Wala namang masama, wala namang nasasaktan sa ginagawa ko. Ginagawa ko lang yun sa sarili ko. So pagsamba ba yun? O sarili mo ang sinusunod mo? Mahalagang pag-aralan ito sapagkat pinakikilala dito kung sino ang creator at kung sino ang creature. There is a vast difference. And there is a gulf between the creator, napakalayo ng creator sa creature. Merong napakataas at siya ang nasa kataas-taasan. At yung isa,
nasa pinakamababa. Sa pamamagitan ng pag-aaral, makikita natin kung sino ang Panginoon at kung sino ang lingkod. Ang isa sa mga laganap na problema sa ating lipunan ngayon ay ang problema ng identity o pagkakakilanlan. Akala natin na may kinalaman lang yan sa, kasi pinili niya yan, gusto niya yan. O mayroon iba na nagsasabi, hindi, nakamulatan na niya, simula nung maliit pa siya, ganyan siya pinanganak. Pero at the end of the day, ito nagmumula sa hindi wastong pagkakilala sa ating sarili. Marami sa panahon natin ang tingin sa ating mga sarili ay soberano. Na tayo yung nandoon sa kaitaas-taasan. Na tayo yung Panginoon ng ating mga buhay. Na tayo ang nagbigay ng hininga sa ating mga sarili. Ito ang aking katawan, ito ang aking kapalaran. Kaya nga marami ang hindi makontento sa kanilang mga sarili rin. At kung ano-ano ang pinapalitan. Kasi sila raw ang may kapangyarihan. Hindi lamang pinapalitan yung mga kanilang papatanggal siya ng dito. Gusto niya medyo patulis. Meron naman dyan, magpapadagdag ng pangil. Diba? Meron naman dyan at gusto niya palitan yung kulay ng kanyang mata kung ano-ano sinasaksak sa mata. Hindi tayo makakontento. Meron dyan magpapatanggal ng taba. Kalaunan, hindi na taba ang tinatanggal. Pati laman, tinatanggal na. Nagtatanggal na ng buto. Sasabihin natin, katawan natin, ano pa dalangin natin? Ang ating katawan ay mula sa Diyos. Sa Kanya ito pinagkaloob sa atin. Our bodies are a stewardship even. Kaya ganito ang pag-iisip. Hindi lamang yun. Pati ang kanilang sexuality, gusto na rin nila palitan. Walang nakukontento sa ganito. Kasi sila raw ang may kapangyarihan at may karapatan sa kanilang mga pag-iisip at katawan. Pero para maunawaan natin kung ano tayo at ang ating purpose in this vast creation and cosmos, at the end of the day, kailangan kilalanin natin kung sino ang tunay na soberano. Tayo ba? Kung tayo ang soberano at tayo ang may kapangyarihan at karapatan sa ating katawan, bakit ang daming bagay pa natin hindi nalalaman tungkol sa ating mga sarili? Bakit ang daming bagay pa na hindi natin natututunan sa kalawakan at sa kalaliman lalo na ng dagat? At bakit hindi natin nalalaman ang lahat ng bagay na nangyari sa pasimula at bago pa nagsimula ang lahat? Kung tayo ang soberano nga. Bakit hindi natin kontrolado ang mga nangyayari sa kasaysayan? Bakit hindi natin alam kung saan patungo ang mga bagay-bagay? Nang ipahayag ng Diyos ang kanyang sarili, hindi niya po tayo iniwan para hulaan kung ano tayo at kung ano siya. Sa unang aklat pa lang ng banal na kasulatan, makikita natin na siya po ang manlilikha. Sa kanya nagsimula ang lahat. Nandoon na siya sa pasimula. And the first words of the first book of the Bible are, in the beginning, God. Hindi sinabi in the beginning, man. Or in the beginning, I. In the beginning, God. And the Bible does not apologize for this. Siya ang manlilikha. Nandun na siya sa pasimula at sa pamamagitan ng kanyang salita, lahat ng bagay ay nalikha. Siya rin ang nagpahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga una pang panahon. Ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Ang kanyang tinalaga, ang tiyak na mangyayari, ang kanyang payo, ang mananayo, at ang kanyang kalooban, ang siyang kanyang gagawin. Ganyan mag-isip, ganyan magsalita ang tunay na soberano. Hindi nagbabakasakali.
scriptures tell us na siya rin ang lumalang sa atin. Nilalang niya po tayo. Hindi tulad sa mga hayop. Pero, paano niya tayo nilalang? Ang sabi, sa kanyang larawan at wangis. It is better than what we imagine. In our very human nature, we are not God, but we are to reflect God's beauty and glory. Sa ating pag-iisip, sa ating pakikipagtalastasan, sa ating damdamin, sa ating physical na katawan, sa ating pamumuno at pag-alaga sa buong daigdig, at maging sa ating pagiging lalaki at babae. Ganyan kaganda ang tao sa paningin ng Diyos. He created us in His image and likeness. And because we are created in His image and likeness, ang purpose natin ay ibalik sa Kanya itong kalwalhatian na ito. God is God of beauty and He loves beautiful things. And it is a beautiful thing when we, His creatures, fulfill the purpose by reflecting back His glory. When He looks down on earth, we are to reflect back His beauty because He is a beautiful and glorious God. Ang kaso, sinira po ng ating unang magulang. Sinira ni Adan ang tipan ng Diyos sa kanya. Ginawa niya ang hindi dapat. Ginawa niya ang pinagbabawal. Nakinig siya sa salita ng iba, imbis sa salita ng Diyos. Doon siya nagtiwala at mas piniling luwalhatiin ang sarili kaysa Diyos. And since then, our minds have been darkened. We have been confused. Our minds have been darkened by sin. Kaya nga, lost tayo pagdating sa worship. Hindi natin alam kung paano magsamba ng maayos. Noong 19th century sa England, mayroon po silang kasabihan tungkol sa pagpunta sa panambahan. At gusto ko itong i-share sa inyo. In one of Charles Spurgeon's materials, nirecord niya po itong kasabihan nila nung panahon niya sa England. At inilagay niya ito doon. Ganito raw ang kasabihan. Tinagalog ko na lang po. Pakinggan natin. May mga nagpupunta ng simbahan para maglakad-lakad. Ang iba ay para tumawa at maglahad. Ang iba ay nagtutungo roon upang sa kaibigan ay makipagkita. Ang iba naman ay upang magpalipas ng kanilang oras. Merong iba na nagtutungo roon para sa kasintahan ay makipagtagpo. Merong iba sa kanilang pagkakamali ay nagtatago. Ang iba naman ay nagpupunta para usisain ang di nalalaman. Ang iba naman ay lahat pinagmamasdan. Ang iba ay nagtutungo roon upang umidlip at tumango-tango. Diba? Obvious naman yung observation. Tama yung observation Nangyayari rin yun hanggang ngayon. At kitang-kita din yun ng inyong pastor, katulad ni Pastor Charles Spurgeon ng panahon niya. Pero hindi pa natatapos ang tula. Mayroong pinakahuli. Ang tunay na marunong ay sa Diyos sumasamba. Panalangin ko po na sa ating pag-aaral ngayon ay matulungan tayong makita kung sino ang Diyos at kung ano ang dapat na ating tugon sa Kanya bilang ating paglilingkod. Nawabigyan niya tayo ng pangunawa ukol sa ating tunay na pagkakakilanlan at palakasin niya rin tayo habang tayo'y nagsasama-sama bilang isang katawan ni Kristo sa harapan po ng Diyos habang nabubuhay po sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. The question that we pose with Scripture this morning is simple lang. What are the two reasons we are to approach God in joyful praise and thanksgiving? What are the two reasons we are to approach God in joyful praise and thanksgiving? Ang ating passage na pag-aaralan ay mula sa aklat ng mga awit,
sa ancient Israel, itong aklat na ito ay ginagamit sa pagsamba sa Diyos. It is considered as a songbook of the Bible and also the prayer book. Ang Psalm 100 ay kabilang po sa mga tinatawag natin na anonymous psalms. Kaya siya anonymous ay dahil hindi natin alam kung sino ang sumulat nito. Sa kabuuan, mayroong 48 awit na anonymous. Ganun pa man sa history ng Christian Church, ang Psalm 100 ay isa sa mga awit na madalas na ginagamit sa worship. Ganito po ang nakasulat sa subtitle ng ating pag-aaralan. In some Bibles, makikita merong subscript sa ilalim ng, halimbawa, Psalm 100, tapos merong subscript sa ilalim. Makikita natin doon, all men exhorted to praise God. Or, pwede rin a psalm for thanksgiving. Ito ay awit ng papuri at pasasalamat sa Panginoong Diyos. And as such, itong awitin ay nasa classification po ng mga hymns and doxologies. And very precious po ito sa Christian Church. Noong ginagawa ang awitin na Praise God from whom all blessings flow, ito po ang batayan, Psalm 100. Yung kinakanta natin. Ang tono na ginamit din doon ay tinatawag na Old Hundredth, Psalm 100. Noong 1561, ginamit rin ang Psalm 100 sa tula ni William Keith na pinamagatang All People That on Earth Do Dwell. At itong hymn na ito ang siya rin ginamit at kinanta noong koronahan si Queen Elizabeth II noong 1953. So ang Psalm 100 or Praise God from whom all blessings flow, the Old 100, All People That on Earth Do Dwell, ito po ay favorite ng Christian Church. Which leads us sa ating passage. Verses 1 to 3. Buksan natin ang ating mga Bible sa Psalm 100. Ganito po ang sinasabi. Shout joyfully to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come before Him with joyful singing. Know that the Lord Himself is God. It is He who made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Mapapansin natin agad na ang awit ay nagsisimula sa mga set of commands that compose a sevenfold call to worship. Sevenfold call to worship. Ang ganda, no? Sa verses 1 to 3, sinasabi, shout joyfully to the Lord, serve the Lord with gladness, come before Him with joyful singing, know the Lord. And then sa verses 4 to 5, nato ang remaining 3 calls to worship. Enter His gates with thanksgiving, give thanks to Him, bless His name. And all because this is a sevenfold call to worship. Lahat ng ito ay nagpapakita ng kasiyahan o kagalakan sa harapan ng Panginoon. And that is why whenever we come together and worship God, tama lang na that we worship Him with happiness and joy. Kaya nga, mapapansin din natin, ang tawag minsan sa worship service ay worship celebration. Because we celebrate in the presence of God. Sabi ng mga awit sa verse 1, shout joyfully to the Lord, all the earth. Ang gaganap daw ng pag-awit ng may kagalakan ay, sino daw? All the earth. Tinatawag ang lahat ng nilalang, o sa ibang versions, lahat ng mga bansa, na magsilapit at mag-ingay ng may kasiyahan sa harapan ng Panginoon. At pagkatapos niya silang tawaging mag-ingay, sila rin ay tinawag na maglingkod ng may kasiyahan. What does this service with gladness look like? Sabi niya sa verse 2b, come before Him with joyful singing. Mga kapatid at kaibigan, God is a God who loves beauty and music. Hindi po tayo ang nag-invento ng music. Hindi rin tayo ang originators ng beauty. God is a God who loves beauty and music. Siya ang lumikha ng musika at kagandahan. Sabi nga ng mga seraphim sa kanilang awit sa Panginoon sa Isaiah 6:3, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. The whole earth is full of His
glory. Kapag pinagmasdan natin ang ating paligid, makikita po natin kung paano siya papurihan ng lahat ng bagay. Ang langit at lupa sa kanilang iba't ibang kulay. Ang paghuni ng hangin. Sa umaga, pag nakinig tayo sa mga ibon, ang kanilang mga tiririt. Ang kahol ng mga aso at ang atungal mula sa pinakamalaking hayop hanggang sa higing ng mga pinakamaliit. Ang lahat ay umaawit ng kanilang papuri sa Panginoon. Maging ang mga dambuhalang balyena ay sumisipol ng magagandang tinig. Tama lang na umawit tayo ng magaganda at masasayang himig sa kanyang presensya. Ang salitang serve na ginamit din dito sa ating passage, serve the Lord with gladness. Sa original language, this is the same word na ginamit sa Deuteronomy 6:13 para sa salitang worship. Pakinggan natin ang sinasabi ni Moises sa Israel. Dito sa Deuteronomy 6:13, "You shall fear only the Lord your God, and you shall worship Him and swear by His name, or you shall serve Him." Bilang kanyang mga nilalang, tinatawag tayo na mag-serve o mag-worship with gladness. And we are to follow His word, His commands with joyful singing. Not because God needs it, or dahil napipilitan tayo. On the contrary, dahil ang Diyos ay Diyos, wala po siyang pangangailangan. He does not need anything. Walang kulang sa Kanya. But He calls us into His presence because it is beautiful when creation fulfills its purpose. When creation fulfills its existence. Our purpose, ito sa mga nag-aral ng philosophy, laging ang pangunahing tanong ay, who am I? At laging gusto ma-discover kung ano ba ang purpose ng existence ng tao. At hindi ma-discover yun kung hindi sasabihin o hindi ipapahayag ng Creator. At sinasabi dito ng Creator, ang purpose natin ay i-glorify siya. Our purpose is to glorify Him at pinakikita natin ito sa willingness natin na purihin at paglingkuran siya. We glorify God when we fulfill our purpose of serving Him with gladness in our hearts. Sa verse 3, tinawag ng mga awit ang lahat na kilalanin kung sino ang ating sinasamba at bakit siya karapat-dapat sambahin. Sabi dyan, "Know that the Lord Himself is God." The subject is God, and He is Lord. It is He who made us, not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Meron ako nakausap one time na Christian, member ng church, hindi dito. At nagkaroon kami ng friendly debate at sabi niya sa akin, okay lang sa kanya yung ginagawa ng mga tao ngayon na, alam niyo yung term na nip-tuck? Nip-tuck. Yung papa-alter ng katawan dahil medyo pear-shaped siya, gusto niya medyo mukhang hourglass o Coke bottle yung hugis ng kanyang katawan, o gusto niya palakihin yung kanyang mga kanyang mga hita, yung kanyang puwet, magpapadagdag siya ng kung ano dyan, o gusto niya medyo papayatin yung kanyang mukha. So, gusto niya medyo heart-shaped, so mapapatanggal siya ng buto dito at saka mga laman. Okay lang daw sa kanya. Okay lang daw. Sinagot ko siya. Bakit? Kasi, total, kanya-kanya naman yan, kanya-kanya katawan niya. Sinagot ko po siya. Kailan ba natin pinoses ang ating sariling katawan? Saan ba sinasabi sa Christian thinking na ang ating katawan ay sa atin? That this is our possession. That we hold right to it. Where in the Bible can we read na tayo ang nagmamay-ari sa ating mga sarili? Hindi siya makasagot. Sabi ko, this body
itong pinagkaloob sa atin, which is part of our very human nature, comes from God. He owns it. And therefore, siya ang may karapatan na magsabi. Siya ang may karapatan na magbigay sa atin ng katawan na nararapat sa atin. And therefore, dapat natin inaalagaan ito at hindi inaabuso. Know that the Lord Himself is God. It is He who made us, not we ourselves. Ang panambahan tulad ng pananampalataya or faith ay may object. God is the object of worship. And the psalmist here is telling us that there is only one who is worthy of our joyful shouts of praise. Diyos lang. Siya lang. At sino itong Diyos? Sagot dyan ng psalmist, siya si Yahweh. Siya ang ating Diyos. Gusto ko yung lalo na ibang translations ng mga Bible, kapag sinabi doon, siya si Yahweh, mas preferred ko yun na gano'n. Bakit? Kasi ito yung dapat nating malaman. Na pinahayag ng Diyos at binigay niya sa atin ang kanyang kung anong dapat na itawag sa kanya. Nagmula yun sa kanya. He is worthy of our happy singing and service sapagkat siya ang lumalang sa atin. He is our creator and we are His creatures. At tulad sa mga tupa ng kanyang pastulan, tayong kanya. Sabi dyan, we are the sheep of His pasture. Ibig sabihin, siya ang nag-aalaga sa atin, siya ang nag-iingat sa atin. Which leads us to our first point. So what are the two reasons we are to approach God in joyful praise and thanksgiving? Verses 1 to 3. We approach God in joyful praise and thanksgiving because He demands it. Because God demands it. Nilalang tayo ng Diyos upang papurihan at pasalamatan siya. And so worshiping God is at the very core of our human existence. Bilang kanyang mga tupa, ginagawa natin ang pagsamba ng may buong puso, ng pagkukusa at pagsasama. Dahil alam natin na siya ang lumalang sa atin at ito ang nararapat sa kanya. Kaya nga hindi papasa yung mga ganitong klaseng kaisipan. Siguro narinig na rin natin dito sa mga kasamahan natin. I'm spiritual but not religious. Narinig na natin yan siguro. Or, meron pang isang version nun, I believe in God but not religion. Para sa mga nagpapalaganap dito, sapat na raw ang maniwala sila na may Diyos. Okay na yun. Nang hindi nagiging kabilang sa isang church or religious institution at hindi umaayon doon sa code of conduct required by that institution. Kaso, ayon din sa kanila, na-experience naman daw nila ang Diyos. Saan? Sa kalikasan, sa singing o art, sa kanilang meditation, sa pag-yoga nila, o sa pagkakaroon ng balance sa kanilang buhay. They can worship God, small g, according to their own terms. Gusto nila silang masusunod. Nung ni-research ko to ayon sa Harvard Divinity Bulletin, ganito raw ang tingin ng mga subscribers ng ganitong klaseng spirituality but not religious sa mga pumupunta sa church, sa organized religion. Ganito ang tingin daw. At the heart of the distinction between religion and spirituality, then lies the presumption that to think and act within an existing tradition, to practice religion, risks making one less spiritual daw. To be religious is to bow to the authority of another, to believe in doctrines determined for one in advance, to read ancient texts only as they are handed down through existing interpretative traditions, and blindly to perform formalized rituals. For the spiritual, religion is inert, arid, and dead. The practitioner of religion, whether consciously or not, is at best without feeling, at worst insincere. I beg to disagree. Without feeling, blind. Without feeling, yun nga ang ini-encourage. Serve the Lord with gladness. Is it possible na ang taong ito ngayon ay may pinagdadaanan
o nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa church? It's possible. It's possible. Pero hindi lahat ganun. Lumaki kaya siya nang hindi nakikilala ang Diyos? Posible rin. Ang problema sa mga ganitong paniniwala at pamumuhay ay ito. Number one, maaaring sumasamba sila pero hindi ito sa tunay na Diyos na nagpahayag ng kanyang sarili sa kanyang salita. Dahil ang sinusunod nila ay ang kanilang emotions at kalooban, ang kanilang pagsamba ay nakatuon sa sarili. And this is idolatry. Uulitin ko, kung susundin natin ang sarili nating definitions para sumamba sa isang Diyos na hindi naman natin kilala, o kung ang Diyos na yun ay kilala natin at ang sinasabi natin, nandyan lang siya, pero sa totoo, ang sinasamba natin ay ang ating sarili, this is called idolatry. At kinamumuhian niya ng Diyos. Pangalawa, dahil ang kanilang pagsamba ay hindi naaayon sa salita ng Diyos, sadly, sumasamba sila ayon sa kanilang kamangmangan. Mangmang ang tingin ng Diyos sa kanya. Ignorance. Pangatlo, specific ang scriptures pagdating sa worship. Naunawaan po natin ang Romans 12:1 kapag sinabi na present your bodies as a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Alam natin na ang tinutukoy dito ay ang patuloy o yung pang-araw-araw na pag-alay ng ating mga sarili sa Diyos bilang banal na handog. This is our everyday worship, yung individual worship natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga buhay. Yun yung sinasabi sa Romans 12:1. This is worship in the sense of everyday. Pero at the same time, Scripture also commands God's people to come together. Merong individual na everyday, merong weekly coming together of God's people para i-reflect yung katawan ni Kristo. To pray together, to sing together, to minister to one another together, to study God's Word together, to eat together in fellowship, to serve one another, to do good to one another, to bear one another's burdens. Hindi mo magagawa yun kung hindi kayo magtitipon. Kung hindi na tayo magtitipon, hindi natin magagawa yun together. Kaya nga may commands na together eh. Because God ordained corporate worship. At pinapakita at pinapaalala nito ang ating pagsasama pagdating ng pagbabago ng lahat ng bagay. Pag dumating ang Panginoong Hesukristo, yan ang gagawin natin. Sama-sama natin gagawin yun. Kaya nga sinabi sa Hebrews 10:24-25, let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Notice yung one another na naman na command. Stimulate one another to love and good deeds, not forsaking our own assembling together, as is the habit of some, but encouraging one another. Dito po sa Psalm 100, hindi sinabi ng mga aawit na, know that the Lord Himself is God. It is He who has made me, and not I myself. I am His people and the sheep of His pasture. Sinabi ba na gano'n? Tingnan natin uli yung Psalm 100. It is He who has made me and not I myself. I am His people. Ganun ba pagkakasulat? Hindi. It sounds ridiculous. To be part of God's people and family is to recognize that Christ redeemed a people for Himself. Mayroong plurality of the redeemed. Hindi puro ako lang. Hindi puro ikaw lang. Because I am part of the redeemed, we come together to know God. We come together to learn from Him. Because it is He who made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Kaya mapapansin natin din, isa sa mga principles na in-apply natin pagdating sa music team, bantayan niyo yung mga lyrics. Kapag naging individualistic yung lyrics, palitan nyo. Gawin yung we, gawin yung us. Because ang ating salvation ay hindi lamang individual.
We were saved individually so that we can be part of a body, of a family. Para may mag-aalaga sa atin. Para may mag-aalaga sa bawat isa. And that is how God sees yung paglago natin in salvation. Tuloy tayo sa verses 4 to 5. Enter His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name. For the Lord is good, His loving kindness is everlasting, and His faithfulness to all generations. So in these last two verses, we see the second reason now to approach God in joyful praise and thanksgiving. In verse 4, patuloy na sinasabi ng mga awit yung acts of joy in worship of God. And this time, he uses naman temple language. But it is interesting dahil hindi ito tulad ng templo ng Israel. So anong templo ito? Hindi ito tulad ng templo ng Israel na may restrictions ng kababaihan at saka ng mga hentil. Kung matatandaan natin ang ating pag-aaral noon ng templo, yung nung ginawang templo sa Israel, pagpasok natin sa gates ng temple, merong mga courts. May mga court yan eh. Hindi agad-agad na pagpasok mo, hindi parang katulad dyan, na pagpasok mo yung mismong building na agad. Hindi. Meron pang mga ilang bakod ka na kailangan mong daanan bago ka makarating mismo doon sa building. So pagpasok mo sa gates, ang sasalubong agad sa iyo ay ang open space na tinatawag nila na Court of the Gentiles. At hanggang doon lang sila. Doon sila sasamba. Hindi sila agad makakalapit sa templo. Pagkatapos ng Court of Gentiles, ang susunod na bakod ay ang Court of Women. Therefore, ang mga dayuhan at kababaihan ay nasa dakong pinakamalayo sa templo. Yun yung temple sa Israel. Pero dito, sa ating pinag-aaralan, everyone is commanded to shout joyfully to the Lord, serve with gladness, come before Him with joyful singing, and know the Lord. Inaanyayahan ng mga aawit na magsipasok ang lahat sa temple grounds. No restrictions. Enter His gates and His courts with thanksgiving and praise. Tapos inulit niya, give thanks to Him, bless His name. This immediately tells us na mahalagang matutunan natin at matandaan na magpasalamat sa Panginoon. Tinanggal niya yung mga restrictions na yun. Thanksgiving is an essential part of our worship sa Panginoon. And why should we give thanks? Because God is a giver of good things. And we receive them from Him. Malaya tayong nakakapagsamba sa Kanya. Verse 5 sinasabi, for the Lord is good. Ang salitang Lord dito sa Psalm 100 ay ang salitang Yahweh. So kung makikita natin sa ibang versions ng Bible, Yahweh is good. Ang Yahweh na pangalan ay ang covenant name ng Diyos na pinahayag niya po kay Moises. Nang tanungin ni Moises ang Diyos, Panginoon, anong pangalan ang ibibigay mo sa kanila kapag nagtanong sila sa akin? Hindi ko kasi alam kung paano sasagutin niyo. Ang sagot ng Diyos ay ang who I am. Yun ang sasabihin niyo. Doon nagmula itong pangalan na Yahweh, na ang ibig sabihin ay am who I am dahil nais ng Diyos na makilala siya ng kanyang bayan. It tells us that God has a covenant relationship with His people, kaya niya binigay yung kanyang pangalan. So why is the Lord good to His people? What makes Him good? Sabi dito, His loving kindness is everlasting, and His faithfulness to all generations. Again, this is covenant language. First, He uses God's covenant name. Then, He uses yung terms na loving kindness and faithfulness. Ang sinasabi ng mga aawit dito ay ginawa niya tayong kanyang bayan. Mayroon tayong relationship sa kanya. Hindi ito yung parang relationship na boyfriend-girlfriend ngayon. Hindi.
Pag sinabing may covenant relationship ka noong unang panahon sa Diyos, ibig lang sabihin, hindi siya kasunduan. Kasi ang kasunduan sa panahon natin ngayon, parang katulad ng mga ginagawa ng mga buyer and seller ngayon, na patas kayo, pareho kayo may karapatan at kailangan tignan ng karapatan ng bawat isa. Dito hindi kayo equal. When we talk about God's covenant with His people, mayroong nagbigay ng covenant at Diyos ang nag-i-initiate nun. Siya ang nagkukusa nun. At tayo ang tumutugon sa Kanya. Tayo yung creature at meron tayong relationship. More than a creation relationship sa Diyos, meron tayong redemptive relationship sa Diyos. We have a covenant with Him. A new covenant. At may pangako siya na hindi tayo iiwan at pababayaan. Kaya nga ganun na lang ang pag-alaga niya sa atin. Sa kanyang mga tupa. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan at siya'y laging tapat kailanman. Siya ang nakangako. Siya ang tutupad. And so God always reveals His grace or loving kindness and faithfulness to those He has a covenant relationship with. Sa Ebanghelyo, this faithful love and mercy of God was displayed. Noong unang panahon, kailangan pirmahan katulad rin ngayon, pinipirmahan ng mga kontrata. Noong unang panahon, pinipirmahan din ang mga tipan. Ano ang pirma na ginagamit sa tipan noong unang panahon? Dugo. Dugo ang ginagamit. Buhay ang kapalit pag mayroong sumira sa tipan. At nakita natin yon sa Ebanghelyo. Pinakita niya na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Christ signed the covenant with His blood. Christ is God's faithfulness to His covenant promises. Hindi lamang yun. Pinadama rin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mga makasalanan. Dapat, sabi diyan, ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Alam ng Diyos na sa ating kalugmukan wala tayong kakayahan na tubusin ang ating mga sarili. Sa kanyang habag si Kristo ang ginawang handog. Bagamat hindi siya nagkasala, siya ang pinarusahan para tayo ang maligtas at maluwalhati ang Diyos sa lahat. Kaya nga dahil sa ginawa ni Kristo, dapat nating maintindihan. Dito na tayo sa application part. How do we apply all this? Number 1. Ang ating katawan po ay templo ng banal na Espiritu. At ginagamit ito para parangalan ang Diyos. Nilinis niya tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo upang manahan sa atin ang kanyang Espiritu at hindi dapat ito ginagamit sa pakikiapid. Uulitin ko po. It is He who made us and not we ourselves. And because we have been redeemed by Christ, ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu at hindi ginagamit dapat sa pakikiapid. Pangalawa, ang worship ay response o tugon natin sa Diyos. It is based on knowing God. Sapagkat pinahayag niya ang kanyang sarili. Sabi nga sa John 4:24, nung kausap ng Panginoong Jesus yung babae sa balon, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. And therefore, we worship based on knowledge. We worship based on what the scriptures tell us. How can we say that we have sung praises to Him kung hindi natin siya kilala? Paano mo nasabi na mahal mo siya kung hindi mo naman kilala? It does not make sense. Diba? It does not make sense. How can we say that we have served God, that we give thanks to Him, that we love Him, or that we learn from Him, kung hindi mo naman siya kilala? We cannot. We cannot worship God if we do not know Him. Wala tayong pinagkaiba ngayon sa mga kulto na nagkukunwari. Hindi tayo mapagkunwari. Kaya nga,
In the past, na-share ko na rin ito. Ang isa sa mga criticism sa akin ay bakit ko daw ginagawang parang school yung church? Bakit daw parang todo kung mag-aral? Eh, talaga namang school eh. School naman talaga eh. Kailangan natin makilala ang ating sinasamba. Langanin naman manatili tayong mangmang buong buhay natin. Ngayon na. Kailangan niya rin mas-school. Diba? Maging sa ating mga pamilya, ang mga bata, ang mga musmos, mga sanggol, kailangan dumaan sa school yan ng kanilang mga magulang. Kailangan matuto sila sa kanilang magulang. At ganoon din tayo. Kailangan natin matuto sa ating Ama sa langit. Kailangan natin matuto kay Kristo. Mukhang hindi nakakatulong. Kailangan nyo baguhin yung ano nyo para maging effective. O diba, tumahimik ng tumayo. Kasi may iba na siyang nakikita. Ibig sabihin, ayaw niya na nakaupo kayo. Tumayo tayo lamang kayo. Diba? Mga bata. May paraan sila. Anyway, balik tayo. We cannot worship if we do not know the object of our worship. Wala tayong pinagkaiba ngayon sa mga kulto. Kung kamangmangan lang din ang pinaiiral. Pero hindi tayo kulto. Hindi nalulugod ang Diyos sa emptiness at saka senselessness. And that is why we come to Him, we learn from Him, and God is glorified when we know Him. Pangatlo, sabi ng ating music leader sa ating call to worship para sa Psalm 100, pag nakikinig tayo, ang dami na rin, may collection na rin ang music team ng mga devotions para on the Psalms. I hope matapos namin yun with the year ends. Sabi niya, sa Psalm 100, we worship God outside the gates as much as we worship Him inside the gates. Why is this? Because the worship of God involves all of life. All of our life. From beginning to end, we belong to Him. From birth to death, hanggang sa marating natin ang Kanyang harapan, all of life belongs to Him. Siya ang nagbigay buhay sa atin. Siya ang tumubos, hindi lang sa ating kaluluwa, pati rin sa ating mga katawan, sa pamamagitan ng Kanyang anak. Siya ang naglinis sa atin. Siya rin ang nag-iingat sa atin para marating natin ang Kanyang presensya. Siya ang nagkaloob sa atin ng panibagong buhay para makapiling tayo sa walang hanggan. All of life is His. Ganito ang larawan nga ni Apostol Juan sa araw na tayong lahat ay magsasama-sama muli sa banal na lungsod. Pakinggan natin ang nakita niya. Revelation 21, 22 to 24. Sabi niya, I saw no temple in it. Nung nakita ni Apostol Juan the new city of Jerusalem, sabi niya, I saw no temple in it. For the Lord God, the Almighty, and the Lamb are its temple. And the city has no need of the sun or of the moon to shine on it, for the glory of God has illuminated it, and its lamp is the Lamb. The nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their glory into it. Sa araw na yun, wala na raw templo. Because it is God who dwells among His people. He will be our temple. Ang ilaw ay ang Panginoong Jesus at lahat tayo tulad sa masisiglang mga tupa ay masayang lalakad sa Kanyang liwanag. Magpakailan-kailan. Kaya mga kapatid at kaibigan, ang pagsamba o worship is at the very core of our human nature. And it spans all of life. It is the purpose of the creature. Sa kabuuan, nagpapakita ito ng masigabong papuri, paglilingkod, pasasalamat sa Panginoon. Worship is the reason God created us in the first place. To answer the question, what is my purpose of existence? This is, itong Psalm 100 tells us.
that this is the purpose of the creature. This is the reason God created us in the first place, and in response, we do it willingly and joyfully. What are the two reasons we are to approach God in joyful praise and thanksgiving? Verses 1 to 3, number 1, we approach God in joyful praise and thanksgiving because He demands it. Number 2, verses 4 to 5, we approach God in joyful thanksgiving and praise because He deserves it. Worship is also a responsibility. Scripture commands all of creation to come before Him because God is our Creator and He is good. As the giver of good things, Siya ang tumubos sa atin at ginawa tayong Kanya. And that is why it is a blessing to receive from Him this responsibility to properly respond to Him in worship, together, and in all of life. And we will do this in His presence, glorifying Him, enjoying Him forever. Napakaganda nitong ginawa ng Panginoon para sa Kanyang bayan. This is the twofold duty of the creature, worshiping God in joyful praise and thanksgiving. Mga kapatid, isa puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating dakila at mabuting Panginoon. Tayo na lang.